Pumunta sila Zombie at ang iba kung saan naroon ang kaguluhan. Ngunit ang unang napansin ni Zombie sa pagdating nila ay pamilyar na amoy. Hindi pa rin niya ito masabi habang nakatingin siya sa lungsod. Bumalik sa higanteng zombie. Ibinunyag niya na mas marami pa siyang pagbabagong maipapakita para sa hepe na sumuko. Gulat na gulat ang lalaki. Biglang tumaas ang kanyang buhok at nagbagong anyo ulit ito, habang nanliit naman ang kanyang mga kalamnan. Sa kanyang pagbabago, siya ay naging isang lalaking binata na may mga maitim na bato sa kanyang kaliwang braso. Kahit na ang siyentipiko ay nag-aalala na ang kanilang nalikha ay hindi makontrol. Ngunit para kay Professor Jamie, ito ay perpekto. Ang lalaki ay nagsalita na sa palagay niya na ang laban ay hindi na kailangang ipagpatuloy pa. Ang pinuno ay nagmumura sa zombie at ginagamit pa rin ang kanyang natitirang enerhiya upang labanan. Mabuti na lang at binigyan din siya nina Violet at Lanky ng kamay para talunin ang Zombie King. Ngunit ang nakakatakot, nakita ng Zombie King na may advanced na pagsusuri na ang kanilang mga galaw at taktika. At sa isang kisap mata, lahat ng taong malapit sa zombie ay natangay ng malakas na puwersa ng hangin. Apektado silang tatlo, maging ang mga bintana sa bawat gusali ay nabasag sa isang kisap mata. Hindi napigilan nina Lanky at Violet ang pag-ubo. Masyadong malakas ang puwersa kaya pinalipad sila nito. Hanggang sa mapunta silang dalawa sa harap ng zombie at sinalo ng zombie ang mga sugatang presidente. Habang si President Bang at Vice President Choi ay nag-aalala dahil ang kanilang pinuno ay natalo, ang bukang liwayway ay nagpapanik para sa kanilang estado, at ang hepe na nakahiga sa giniba na lupa ay nagkaroon pa rin ng pagmamalaki at handang ipagpatuloy ang laban. Natutuwa ang zombie na ang kanyang mga kalaban ay may lakas pa ng loob na lumaban sa kanya. Habang sinusuri ng zombie ang sitwasyon, agad niyang binalaan ang lahat na umalis. Pati si Don ay natakot sa zombie na biglang naging seryoso. Hanggang sa tinuro ng Zombie King ang kanyang mga kalaban habang inutusan niya ang kanyang mga kasama na atakihin ang ating bida na si Zombie at ang kanyang mga kasama. Biglang lumitaw ang maraming zombie sa harp nila, at nagsimulang magpanik sina Bang at Choi. Habang sinabihan ni Lanky ang zombie na mag-declare ng retreat o kung hindi, lahat sila ay mamatay, at marami ng mga zombie ang sumusugod sa kanila, si Professor Jamie ay tumatawa habang ipinakikilala niya ang hari ng mga zombie na kanyang likha. Hanggang sa nagalit na ang zombie at binitawan ang dalawang presidente. Si Lanky na nakasaksi kay zombie na nagngangalit ay parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Sumigaw lang ang zombie ng isang salita at natakot na ang maraming zombie at tumigil ito sa pag-atake. Ang mga zombie ay nataranta lahat. Ngunit lahat sila ay nakinig sa zombie sa isang solong pagkakasunod-sunod. Ang maraming mga zombie ay naghihintay para sa zombie na magsalita, habang ang hari ng zombie ay labis na naguguluhan kung bakit makikinig ang kanyang mga nasasakupan sa utos ng kalaban. Hindi maisip ng hari ng zombie kung ano ang nangyayari, ngunit sigurado siyang naantala ang kanilang plano. Tinawag ng zombie ang Zombie King habang papalapit ito sa kanya sa pamamagitan ng pagtapak sa maraming zombie para maisip niya na siya ang totoong Zombie King, at sa malaking lungsod. Ang lahat ng mga zombie ay nagsilbi sa zombie na parang isang hari. Lahat sila ay nagmamadaling lumuhad para matapakan ng zombie. Si Violet at ang iba ay sinunod ang tagubili ng zombie na umatras habang ang pinuno ng Steel Academy ay nabigla sa kakayahan ng zombie. Pagkatapos ay nagpatubo ng buhok si zombie na sumisimbolo sa pakikipaglaban niya sa tinatawag nilang Zombie King. Tumingin si zombie sa Zombie King habang nakatayo sa tumpok ng mga zombie. Masyadong natigilan ng Zombie King para magsalita na ginawa lang alipin ng zombie ang lahat ng zombie, at nagulat din ang hepe ng Steel Academy. Lalo na ang bukang liwayway dahil oras na niyang makita ang zombie na may buhok. Napagtanto ng Zombie King na kaharap lang niya ang kanyang kalaban. Pinagtatawanan pa niya ang baybayin sa ilalim ng kanyang akademya sa pagpapalim sa isang literal na zombie na maging vice-presidente nila. Nagharap silang dalawa at nagdeklara na kung sino ang manalo sa laban ay karapat-dapat bilang hari ng mga zombie. Naglakas loob na lumapit ang Zombie King habang naghihintay lang ang zombie na magsimula ang laban. Agad na sinuntok ng Zombie King ang mga pisngi ng zombie. Pero para sa zombie naramdaman niya na parang sinundot lang ang pisngi niya at tinukso ang Zombie King na hindi pa ba siya kumakain. Na-trigger ang Zombie King, hanggang sa binigyan siya ng zombie ng malakas na suntok na pati ang tumpok ng mga zombie ay lumipad palayo.
Napasigaw si Don at hindi pa rin makagalaw matapos masaksihan ng isang nakakagulat na revelasyon. Sa sandaling iyon ang lungsod ay naghahari sa mga zombie habang ang Zombie King ay lumipad palayo. Masyadong malakas ang suntok ni Zombie kaya pinalipad niya ang kanyang kalaban sa lungsod. Ngunit hindi lamang isang lungsod ang dinaanan ng Haring Zombie, hanggang sa napadpad ang kanyang katawan sa dagat. Ang Zombie King ay tumama sa isang submarino na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa sub. Ang barko ay umaalog-alog na parang may tsunami. At sa unang pagkakataon nakaramdam ng sakit ang Haring Zombie. Maging ang propesor na si Jamie ay hindi maintindihan kung paano mapapantayan ng isa pang zombie ang kanyang obra maestra. Walang nagawa ang dalawang masasamang scientist kundi panoorin ang matinding labanan. Pero parang natuwa ang hari ng zombie. Nag-enjoy siya sa laban kahit na itinapon ang kanyang katawan. Nagsimulang magpanik ang dalawang masasamang siyentipiko na hindi nila ma-analyze ang zombie. Hanggang sa lumangoy ang hari ng zombie sa ilalim ng submarino at binuhat sa kanyang mga balikat. Hanggang sa tumingala sina Don at Violet sa langit ay nakita na lamang nila ang kanilang submarine na lumilipad at malapit nang mapunta sa lungsod. Hinampas ng Zombie King ang submarino sa zombie, at nagsalita siyang busog daw na siya. Ang submarino ay napunta sa gitna ng lungsod. Habang naisip ni Don na mas maganda kung lumipat muna sila ng pwesto. Samantala sa side ni Ogo at Blackie, hawak ng dalawa ang mga mekanikal na bahagi ng katawan ni Chief. Nakahiga naman si Chief na walang paa sa lupa, ngunit may nakapukaw ng atensyon ni Blackie. Nainis ang hepe at inisip kung gaano katanga sina Blackie at Ogo sa paghiwa ng mga piraso na kailangang hawakan at paghawak ng mga piraso na kailangang putulin. Natigil sandali sina Blackie at Ogo sa kanilang ginagawa nang maramdaman nila ang presensya ng kanilang hari. Matapos matamaan ng Zombie King ang zombie gamit ang isang submarino, nagawang tumagos dito ng zombie, at habang nasa itaas si zombie tinawag niya ang Zombie King. At kasama niya ang isang makapal na lubod na nakuha niya sa loob ng submarino. Masyadong na-intriga si Don na nakalimutan niya ang kanilang agenda na umatras, habang ang hari ng zombie ay nag-e-enjoy sa kanyang oras sa kanyang kapareha. Ang hari ng zombie ay nang ahas pang lumaban pa kay zombie. Natuwa si zombie habang hawak niya ang lubod. Habang inihagis ng zombie ang lubod laban sa hari ng zombie, perpektong napunta ito sa kanyang leeg. Mula sa isang taas na distansya, hinayla ng zombie ang lubod. Habang ang Chief of Steel Academy ay hindi sigurado kung ang Beyonders Academy ay talagang nag-recruit ng isang zombie o isang super entity. Sarcastic na tinukso ng zombie ang hari ng zombie sa paglayas. Hindi na nakabalik ang Zombie King simula nang sinakaw siya ng zombie. Habang nilalapit ng zombie ang hari ng zombie, agad niya itong sinipa sa mukha. Masyadong malakas ang sipa kaya naging butthole ang mukha ng Zombie King, saka siya lumipad. Ngunit nahihirapan siyang ipagtanggol ang sarili dahil tinalian siya ng zombie ng isang makapal na lubod sa kanyang leeg. Sinubukan ng haring zombie na hilahin ang makapal na alambre. Gusto niyang lumaban hanggang sa maputol ng zombie ang wire, at ginawang bumagsak ang hari ng zombie mula sa langit na parang shooting star. Habang tumama ang Zombie King sa lupa, ginawa nitong tumalon ang submarino dahil sa malakas na puwersa. Maging Sinabang at Chewie ay nakalimutan na dapat din silang umatras, ngunit masyado silang naintriga. Ang Zombie King din ay parang ayaw sumuko habang paakyat sa submarino. Maging ang zombie ay humanga sa determinasyon ng kanyang kalaban. Binuhat ng hari ng zombie ang submarino, at hinampas ang zombie upang baguhin ang kanilang lokasyon. Ang zombie ay napunta sa dagat, para siyang isang batong ibinabato. Ngunit ang zombie ay nakarating ng maganda sa isang barko. Napansin ng mga sundalo sa deck ang presensya ng zombie, ngunit napagkamalan siyang tao. Naghihintay ang zombie sa pagdating ng kanyang kalaban. Nakatawa pa siya pagkatapos niyang itapon. Napagtanto ng mga sundalo na ang dinaig na taong dumating ay isang zombie. Natarante silang lahat at nagpas siyang iwanan ang barko. Ang Zombie King ay tinutukso ang zombie na maaari rin siyang maghagis ng mga bagay kung siya ay may kakayahan, na parang mas malakas siya kaysa sa zombie. Binuhat ni Algo si Chief sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang ulo. Natarante si Chief nang mapagtanto niya na ang bawat kaguluhang nangyari sa araw na iyon ay kagagawan ni Professor Jamie. Binalaan niya sina Blackie at Algo na agad na umatras. Pero para kay Blackie, wala silang dapat katakutan.
Naglakas loob siyang papanoorin si Chief sa laban. Dahil naniniwala si Blackie na walang makakatalo sa kanilang nag-iisang hari. Kahit isang Diyos ay walang kakayahan na talunin ang zombie. Pagbalik sa barko, biglang nawala ang zombie. At sa gulat ng Zombie King, biglang may sumulpot na zombie sa ibabaw niya. Hinayaan ng hari ng zombie ang kanyang pagbabantay na hindi niya namalayan na mas mabilis ang zombie kaysa sa kanya. Hanggang sa nasuntok siya sa mukha. At muli, pinalipad ang Zombie King. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinadala siya sa kalawakan. Hindi niya masabi kung nasaan na siya. Hanggang sa nakita niya ang barko na hinagis sa kanya. Parang pinatunayan lang sa kanya ng zombie na kaya rin niyang maghagis ng mga bagay. Ang hari ng zombie ay hindi makalaban o makagalaw. Hanggang sa nabasag siya sa buwan ng may barko sa mukha. At nalaglag ang panga ng mga manunood. Nasiyahan si zombie nang ihagis niya ang barko sa hari ng zombie. Habang ang kawal sa likod niya ay takot na sa kanyang presensya. Ang barko ay perpektong tumusok sa buwan na parang isang dart. Samantala, nadama ni Don at ng iba pa na walang silbi ang pagtakas saan man sila magpunta. Ngunit pagkatapos, ang hari ng zombie ay buhay. At hindi pa siya tapos. Buong lakas siyang sumigaw, at itinapon pabalik sa lupa ang barko. Naglakas loob siyang ipagpatuloy ang laban sa kanyang pagbabalik sa lupa. Ngumisi si zombie habang nakatingin sa langit. Hinihintay niya ang hari ng zombie. Ngunit siya ay naging maikli ang pasensya at nagpa siya na makipagsalubungan sa kanyang kalaban. Tumalon si zombie sa outer space nang hindi napapansin ang inosenteng sundalong kasama niya sa isang bangka. Lumapag ang zombie sa barko sa outer space. Siya nagmadali upang atakihin ang Zombie King bilang ito idineklara para sa isa pa round. Ngunit pagkatapos ay nagpaputok ng armas ang barko. Ang nuclear reactor ay sumabog. Habang ang Zombie King ay pinunit ang bawat bahagi ng barko. Hanggang sa bumagsak ang barko pabalik sa lupa. Ang barko ay naging isang asteroid na bumagsak sa lupa. Nagpanik ang lahat dahil alam nila ang posibleng sakuna. Habang tinatamaan ng barko ang lungsod. Ang lungsod ay may tilang isang bombang nuclear na ibinabagsak dito. Maging ang isang barko ay lulubig na. Hanggang sa magdulot ito ng napakalaking pagsabog. Agad na nagtago si Don at ang iba sa likod ng isang bato. Hanggang sa naging malinaw ang langit. Ang zombie ay nakarating sa lupa ng maganda. At ganoon din ang hari ng zombie. Galit na galit siya simula noong nagpatuloy ang labanan ngunit wala pa ring ang may natalo. Natatawang sabi ni zombie sa kalaban niya na mukhang nahihirapan na. Ipinahiwatig pa ng zombie na Katie lang sa kanya ang injury ng Zombie King. Nasaktan ang hari ng zombie. Nagkatinginan silang dalawa at naghihintay kung sino ang unang aatake. Bumalik sa Don at sa iba pa. Medyo naapektuhan sila ng napakalaking pagsabog. Umaasa si Don na matapos na ang laban. Hanggang sa lumitaw ang haring zombie sa harap ni zombie. Habang tinangka niyang atakihin ang zombie, naisipan niyang gumawa ng proposal. Naisip ng Zombie King na walang katapusan ang laban nila dahil total match sila. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbansihin si zombie na halip na makipagtulungan sa kanya upang sirain ang mundo ng magkasama. Habang tinutulak niya si zombie palayo, nakompromiso ang Zombie King na silang dalawa ay makakakuha ng 50 hanggang 50 na benepisyo. Sumabog ang tuktok ng gusali kung saan napadpad si zombie. Nag-alala si Don para sa estado ng zombie. Habang hinihintay ng Zombie King ang tugon ni zombie sa kanyang proposal. Ngunit pagkatapos ay tinanggihan ni zombie ang alok sa isang iglap. Walang interes ang zombie sa pamamahala o pagsira sa mundo. Bumalik sa tabi ni Blackie. Iniisip ni Chief na masyadong delikado ang manatili. Nakiusap siya kay Agoo at Blackie na tumakas kaagad. Kinumbinsi pa ni Chief ang dalawa na nakita na niya ang pagbabago ng zombie. At na hindi na kailangan para sa kanya upang manood pa dahil ang Zombie King at zombie ay may parehong antas ng lakas. Ngunit nakita ni Blackie na nakakainis ang hepe. Ngumisi si Blackie at ipinahayag na hindi lang isang beses nag-transform ang zombie. Biglang natulala si Chief na parang narinig lang niya ang isang revelasyon. Diretso ang tingin ni zombie sa Zombie King para masigurado na nasa ulo niya ito. At diretsong sinabi sa kanya na ang pakikipagtulungan sa hari ng zombie ay hindi karapat-dapat. Hindi makapaniwala si zombie na ang King Zombie ay may katapangan na subukan at kumbansihin siya sa pamamagitan ng pag-alok ng kanyang kalahati. Habang si Chief ay hindi pa rin makaget over sa sinabi ni Blackie.
Mababa ang tingin ng zombie sa hari ng zombie at tiniyak na ang mga mahihina lang ang may pagnanais na pamunuan at sirain ang mundo. Gumawa ng lohikal at makataong pananalita ang zombie. Ngunit hindi siya narinig dahil nasa itaas siya ng gusali. Nabigo ang hari ng zombie na tinanggihan ng zombie. Samantalang si zombie ay nangako lang na turuan siya ng leksyon para kahit papaano ay magkaroon ng sangkatauhan ang hari ng zombie. Pagkatapos ay ibinunyag ni zombie ang kanyang pagbabago na unti-unti mawala ang kanyang balat ng zombie. Hanggang sa naging tao na ang balat niya. Siya ay sumigaw sa itaas ng kanyang mga baga sa kanyang huling pagbabago. Ang nakakagulat na revelasyon ay nagpatigil sa lahat at hindi man lang maalis ang kanilang mga mata sa zombie. Hanggang sa naging tao si zombie na malalim at maitim ang mga mata. Si Don at ang iba pa ay sumigaw lamang at labis na nabigla nang masaksihan ang buong pagbabago. Hindi kumibo si zombie at nanatiling nakatayo sa ibabaw ng gusali. Gamit ang kanyang mga mata ng tao, pinandilatan niya ang hari ng zombie na may buong pagkasuklam at naghihintay sa kanyang pagkakataon na umatake. Pero sa isang titig lang ay nakaramdam ng takot ang hari ng zombie kahit na nakatitig lang sa kanya ang zombie. Maging ang hari ng zombie ay labis na nalilito sa puntong iyon. Bumalik kay Blackie, sobrang overwhelmed si Chief sa sitwasyon kaya nakatulog siya. Ngunit pagkatapos ay sinampal siya ni Ogo upang mahawakan ang katotohanan. At saka, para masaksihan niya ang zombie maging God mode. Inilagay ni Ogo si Chief sa isang posisyon para masaksihan niya ng malinaw sa kanyang mga mata. Masyadong ipinagmamalaki ni Ogo ang kanilang hari na itinuturing nilang lahat ang zombie bilang isang Diyos. Hindi pa rin nagsasalita si zombie. Lahat sila ay hindi maalis ang tingin kay zombie nang mag-transform siya bilang isang tao. Walang sino man ang makakaunawa kung paano ito nangyari o kung paano ito naging posible. Hanggang sa dumilim ang panahon at umulan. Pero naramdaman ni Violet na hindi normal ang ulan. Galit na galit ang Zombie King sa kanyang marupok na ego. Agad niyang pinuntahan ang zombie at inatake na ito habang tinatanong siya kung tao ba siya o zombie. Habang tinatangka ng Zombie King na ilapat ang kanyang kamao sa mukha ni zombie, sinaman lang siya ng tingin ni zombie. Hanggang sa tumigil ang patak ng ulan sa hangin, at itinaas ni zombie ang kanyang mga kamay. Hanggang sa mapunit ang bawat paa at kamay ng Zombie King kaya napasigaw siya habang dinadama ang lahat ng paghihirap at trauma. Pero hindi pa rin tumitigil si zombie nang biglang bumuhos ang ulan. Minapulahin ni zombie ang gravity na lumutang ang bawat buhay at bagay. Natakot si Don na maging siya at ang iba pa ay naapektuhan ng kapangyarihan ni zombie. Maging ang barko ay nagsimulang lumutang. Ngunit lumampas ang zombie sa kanyang kapangyarihan na maging ang lahat ng nilalang sa dagat ay nagsimulang lumutang palabas ng kanilang tahanan. Hanggang sa tumigil si zombie sa pagmamanipula ng gravity at nauwi sa pagbagsak ng lahat mula sa himpapawid. Ang hari ng zombie ay nakahiga sa dagat gamit lamang ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang dami ng sakit na ibinigay ni zombie sa kanya. Sa nakakatakot na hitsura sa mukha ni zombie, tiniyak niya na hindi lang siya isang hari, kundi isang Diyos. Matapos ang kanilang mahabang labanan sa lungsod, isang higanting bagyo ang nabuo sa kanilang lokasyon. Laking gulat ni Don matapos makita ang higanting bagyo at ang ilan sa mga nilalang sa dagat ay nahulog sa lungsod. Sa kabilang panig, si Violet at Lanky ay bumagsak mula sa lupa matapos mawala ang gravitational effect. Kalmadong nakatayo si zombie sa harap nila habang sinusubukan niyang mag-isip ng ilang bagay. Nahirapan si President na bumangon habang nagtatanong kay zombie. Biglang bumagsak ang isang balyena mula sa langit na dumaong sa gusali ng Hobson. Parehong nagulat ang propesor nang makita nila ang isang balyena na nahulog mula sa langit. Hindi makapaniwala ang Zombie King na posible ito habang wala ang kanyang mga kamay. Tinanong ng batang propesor si Faye kung nakakita na ba siya ng Zombie King na ganito pero tumanggi siyang makakita ng ganito dati. Dahil sa pangangatawa ng Zombie King, nagawa niyang tumayo nang hindi ginagamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagbabagong buhay. Ang kanyang mga kamay ay sabay-sabay na bumalik sa dati. Galit na galit siya habang sinusubukan niyang maliit si zombie. Sinabi niya na hindi siya maaaring patayin ng zombie dahil ang mga Zombie King ay karaniwang hindi mapapatay ng kung sino man at kahit nasubukang putulin siya ng zombie, ang kanyang immortal na katawan ay makakatulong sa kanya na makabalik sa dati, di maipaliwanag ang reaksyon ni zombie matapos marinig ang mga salitang iyon.
Muling ginamit niyang ang kanyang gravitational manipulation. Pagkatapos ay lumipad ang Zombie King palapit sa zombie matapos siyang manipulahin. Sinasakal siya ng zombie at pagkatapos sinakal siya ng pataas. Binuhat siya ng zombie habang nasasakal matapos sabihin na baka hindi maintindihan ng Zombie King ang kahulugan ng kamatayan. Ang hari ng zombie ay nagpupumilit na makawala sa kamay ng zombie habang sinasakal siya. Patuloy niyang sinusubukang pakawalan ang sarili habang nagsalita si zombie na sa tingin mo ba sa pisikal lang kayang sirain ang isang nilalang. Pagkatapos sinamon siya ng tingin ng zombie at takot na takot ang kanyang reaksyon. Ang hari ng zombie ay sumisigaw sa matinding paghihirap matapos gumawa ng isang bagay ang zombie sa kanya. May ipinakita sa kanya ang zombie tulad ng mga sasakyan panghimpapawid na papunta sa mundo nila, upang kunin ito sa kanila. Hinahampas ng mga bagyo ang dagat dahil sa kagagawan ng zombie, si Zombie King ay nagpupumiglas habang sumisigaw dahil sa ipinapakita sa kanya ni zombie, at may nagpakitang isang robotic figure na nagpaplano ubusin ang lahat ng mga tao. Inutusan niyang atakehin ang mundo gamit ang kanilang advance na sasakyan, tinawag niya itong 1351. Ito na ang ika-6 nilang pagkakataon sa pag-ubos ng sibilisasyon ng tao, at may nagpakitang napakalakas na nilalang, nagbalik sa Zombie King, nagbibigay pa rin si zombie ng matinding enerhiya sa Zombie King para patayin siya mula sa kanyang panloob na kaluluwa. Halos mawalan na ng malay ang hari ng zombie. Matagumpay ding nawasak ang mga sasakyang panghimpapawid na winasak ng isang napakalakas na nilalang, upang maiwasan ang pambobomba sa lugar. Samantala, iba ang hitsura ng zombie sa pananaw ng Zombie King at nakikita niyang parang Diyos si zombie pagkatapos gawin sa kanya iyon. Ang hari ng zombie ay dahan-daang nawawala ang kanyang buhay at hirap na hirap mula sa kapangyarihan ng zombie. Nangyayari ang snap. Pagkatapos nito, biglang huminto sa paggalaw ang Zombie King na malamang ay nagpapakita ng pagkawala ng kanyang buhay. At lumalabas na hindi siya pisikal na pinatay ng zombie, ang kanyang kaluluwa talaga ang tinapos ni zombie dahil sa pagiging immortal ng kanyang katawan. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please palike at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.